Hinamak na manugang. Kabanata 11. Ang Green Pavilion ay ang pinakasikat na tindahan ng alahas sa lugar. Mayroong lahat ng uri ng mga gemstones dito. Pagdating nila sa Green Pavilion, lumapit sa kanila ang isang sales lady na may nakangiting mukha at magiliw na nagtanong, "Mga customer, ano ang kailangan ninyo?" "Ako ang sales manager, Wang Yan, maaari kong ipakita sa inyo nga mga hinahanap nyo." Nakita niya ang magandang hitsura ni Jane Lewis, at pagkatapos ay nakita niya si Alex Dixon na nakasuot ng ordinaryong puting t-shirt at isang pares ng puting maong. Sa kanyang puso, naisip niya na dahil ang batang ito ay maaaring magpakasal sa isang napakagandang asawa, tiyak na isa itong invisible tycoon. Tumingin sa paligid si Jane Lewis at sinabing, "Gusto naming bumili ng ilang alahas, tulad ng mga kwintas, hikaw, at iba pa. Sumama ka sa akin." Puno ng ngiti si Wang Yan at dinala niya siya sa isang kahoy na cabinet na may salamin na nakadisplay. Itinuro niya ang isang jade pendant sa loob at sinabing, "Ano sa palagay mo ang isang ito? Napakaganda ng kulay ng jade na ito. Napakaganda mo. Siguradong magbibigay ito sa iyo ng higit na kagandahan kapag isinuot mo ito." Ibinaba ni Alex Dixon ang kanyang ulo at sinulyapan ito. "Akala ko nakahiwalay ito sa mga nakadisplay." Ang jade pendant ay kumikinang pa rin sa ilalim ng liwanag. Ang piraso ng jade na ito ay emerald green ang kulay. Ito ay transparent at inukit sa hugis ng Maitreya Buddha statue. Ang ukit ay katangi-tangi at ang pagkakayari ay napakahusay. Batay sa kanyang kaalaman, bagamat ang pendant na ito ay hindi pa pinakamaganda, ito ay hindi bababa sa higit sa 10 milyon. Lumingon siya at nakita niya ang mga mata ni Jane Lewis na nakatingin ito sa jade pendant. Hindi rin niya maiwasang magustuhan ito. Nang maisip niya, hindi pa pala niya nabigyan ng anumang regalo ang kanyang asawa mula nung makasal sila, naramdaman ni Alex Dixon na dahil nagustuhan niya ang pendant na ito, maaari niya itong bilhin para sa kanya. Kaya, tinanong niya si Wang Yan, "Maaari ba natin itong ilabas at subukan?" Mabilis siyang hinila ni Jane Lewis at sinabi sa mahinang boses, "Ang jade na ito ay napakamahal. Tingnan natin ang iba pang mga bagay." Casual na sinabi ni Alex Dixon, "Okay lang. Subukan mo." Nang marinig ito ni Wang Yan, agad siyang nakaramdam ng kasuklam-suklam na para bang kumain ng langaw. "Gusto mo suotin niya? Ang ayaw ko sa mga tulad mo na walang pera ay gusto pa rin itong subukan." Ang jade pendant na ito ay may presyong 15 milyon, at ang pinakamababang presyo ay 13 milyon. Kung sino man ang makakapagbenta nito, ang achievement lamang ay makakakuha ng 500,000. Kaya noon pa man ay gusto na ni Wang Yan na magkaroon ng pagkakataon na makilala ang isang mayamang tao at maibenta ang pendant na ito. Noong una ay inakala niya na si Alex Dixon ay isang low-key na mayaman, ngunit hindi niya inaasahan na isa pala itong talanan walang pera at gusto pa rin itong subukan. Siya ay labis na nabigo, ngunit sa parehong oras, siya ay napuno din ng galit. Tiyak na gusto niyang kumuha ng litrato kapag sinubukan niya ito at pagkatapos ay ipagmalaki ito sa kanyang mga kaibigan. Marami na siyang nakilalang tao na katulad niya. Lahat sila ay talagang mahirap at murang tanga. Nang maisip niya ito, agad na naging malamig ang ekspresyon ni Wang Yan. Sabi niya ng masama, "So isang pamilya pala kayo ng mga mahihirap na tao, sinasayang niyo lang ang oras ko." Muli niyang nilock ang cabinet at sinabi kay Alex Dixon na walang ekspresyon ang mukha. "Paumanhin, ang jade na ito ang aming pinakamahalagang kayamanan. Huwag niyo nang subukan kung hindi niyo kayang bilhin." Kumunot ang noo ni Alex Dixon at sinabing, "Paano mo nalaman na hindi ko ito kayang bayaran? Mga customer kami. Ano bang masama kung subukan namin?" Nakaramdam si Wang Yan ng pang-aalipusta sa kanyang puso. Siya ay talagang isang mahirap. Ang mga taong hindi kayang bayaran ang magsasabi ng mga ganyang salita. Kaya't sinabi niya ng walang kabuluhan, "Ang jade na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Kung hindi mo ito kayang bilhin at gusto mong kunan ito ng litrato at i-post sa iyong WeChat moments, ipinapayo ko sa iyo na huwag subukan ito. At isa pa, hindi mo ito kayang bayaran lalo na kung nahulog ito at nasira, kung yun ang mangyari, mapupunta ka sa kulungan." Habang nagsasalita siya, pinagkrus ni Wang Yan ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib, mukhang mayabang at puno ng paghamak.
Nang marinig niya ang jade na ito ay 10 milyon, huminga ng malamig si Jane Lewis. Dali-dali niyang hinila si Alex Dixon at sinabi sa mahinang boses, "Masyado ngang mahal ang jade na ito. Tara at tingnan natin ang iba." Tinuturo sila ng maraming tao sa paligid at sinabing may pang-aalipusta, walang hiya talaga sila. Hindi nila kayang bilhin at gusto pa nilang subukan. Hindi ba para magpakitang gilas lang? Sa kanyang kasuotan. Paano niya mapapantayan ang ganoon kataas na kalidad na jade? Masyadong maraming tanga na katulad niya ngayon. Nabalitaan ko na noong huling pagkakataon sa Jiking Hall, may isang matandang lalaki na nagpumilit na tumingin sa isang opisyal na bote ng dinastiyang Song. Sinamantala niya ang kawalang ingat ng nagbabante sa tindahan para kumuha ng litrato at kumilos na par-abang ang astig niya. Alam mo ba kung anong nangyari pagkatapos nun? Ano? Nahulog ang bote na iyon sa sahig at nabasag. Nagbayad ang matandang iyon ng 8 milyon. May tanga talaga. Nahiya ang pamilya ni Jane Lewis nang marinig ang usapan ng mga customer. Lalo na ang kanyang ama na si Albert Lewis. Sa sandaling ito, ninais niyang maghukay ng isang butas sa lupa at magtago dito at hindi nalalabas. Tumingin si Helena kay Alex Dixon na parang kinakain siya. Sa kanyang puso, naisip niya na kung hindi dahil sa gusto nitong subukan ang pendant na ito, hindi sana sila kinukot siya ni Wang Yan. Nararapat talaga siyang mamatay. Nang marinig ni Alex Dixon ang panunuya ni Wang Yan, nalungkot siya sa kanyang puso at sinabing, "Paano mo malalaman na hindi ko ito kayang bayaran? Kung talagang maganda ito sa katawan ng aking asawa, hindi mahalaga kung bilhin ko ito." Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Sa tingin ko hindi mo kayang bumili ng 100,000 yuan ng normal na jade. Tumigil ka sa pagmamayabang. Agad siyang pinagalitan ni Wang Yan. Noong una ay inakala niya na isa itong mayaman, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang mahirap na tao. Ang kanyang magandang kalooban ay ganap na nasira ng pamilyang ito ng mga mahihirap na tao. Pagkatapos sabihin niyon, ikinaway ni Wang Yan ang kanyang kamay at tinawag ang isang lalaking shopping guide. Sabi niya, "Lee, dalhin mo sila para makita ang jade na mababa sa 100,000 yuan doon. Kalimutan mo na, tingnan na lang natin ang sarili natin." Namula ang mukha ni Helena. Habang tinitignan niya si Alex Dixon, mas lalong hindi niya ito nagustuhan. Kung pinakasalan ni Jane ang isang malaking young master tulad ni Wang Yifeng, bakit mahihiya ang kanyang pamilya? Gayunpaman, hindi niya alam kung gugustuhin ni Alex Dixon, hindi magiging mahirap para sa kanya na bilhin ang buong Green Pavilion. Hinanda ni Helena ang sarili at ilang beses na naglibot sa murang lugar. Wala siya sa mood na ipagpatuloy ang parito, kaya pumili siya ng isang platinum na iyon na hindi nananatili ng 5,000 yuan at naghanda na gamitin ito bilang regalo ni Megan Lewis. Pagkatapos magbayad ng bill ay nakatingin pa rin sa kanila ang mga tao na nasa paligid at pinagtatawanan sila. Mahirap talaga sila. Isang 50,000 yuan necklace lang ang binili nila at gusto pa nilang magsuot ng alahas na hindi hihigit sa 1,000,000 yuan. Nang makita ang nakapaligid na mga tao na nagtuturo ng mga daliri, nakaramdam si Helena ng hindi komportable sa kabuuan. Pagkatapos magbayad ng pera, malamig ang mukha niyang sinabi, "Bilisan mo at umalis ka. Nakakahiya talaga ngayong araw. Alex Dixon, dahil sa'yo. Ma'am, bumalik muna kayo. May mga kailangan pa akong asikasuhin. Babalik ako mamaya." Tumingin si Alex Dixon kay Wang Yan na nasa counter at nalaman niyang sinisiraan siya nito. Nakapagdesisyon na siya na turuan siya ng leksyon. Abangan ang susunod na kabanata.